Kaylee here, annyeonghaseyo. Today guys, I'm going to show you yung province area ng South Korea. Dito nyo makikita kung how it looks like. Mostly sa mga vlogger nito pinapakita. Kasi syempre, ganun talaga. More on, nandun sila sa mga tourist spots, 'di ba? Maski ako din naman kasi yun talaga yung may dating. Hindi masyadong fino-focus yung province side dito sa Korea. Pero, etong videos ko na to, it's like traveling in the province. Tapos makikita nyo yung island part ng Korea na konti lang yung talagang tao. Tapos makikita mo yung mga talagang kinabubuhay nila. More on planting sila guys. At saka yung, ang kanilang road talagang pinapaganda nila kasi liit na nga ng bansa nila, kailangan nilang pagandahin. Dahil nga, tourism. Alam nyo na, yung Korean Wave, maraming pumupunta dito for vacation. Ayan, bahay. Kali. How about we make like this resort? Guys, hinahanda na nila yung palayan para sa pagtatanim ng rice fields. Isa lang sa pinakamaganda dito sa Korea yung road talaga pinapaganda. Tapos yung mga signage, hindi nila tinitipid kasi para matagal yung paggamit ng mga road. Meron din mga corruption na nangyayari pero mabibilang mo na lang sa kamay kasi madali nilang makontrol at sintuan. Mahuli yung mga tao bago na hindi maganda at saka nakalima. Maraming magagandang bahay na yung mga tao is pinapatayo tapos every weekend lang nandito. Yung weekend dito galing sa Seoul tapos bumababa dito sa isa sa pinakamaganda. Ito yung mga favorite namin. Tingnan mo yung matatanda. May meron sila meeting. Kahit na konti lang yung space nila, talagang nagtatanim sila. Kasi inaano nila yung organic at saka self-sufficiency. And kunwari, wala na silang makuha. Sanay kasi silang magtanim. Ayun. Diba? Ang sisipag magtanim. Mga bawang at sibuyas. Garlic and onions. Number 1 nilang tinatanim. At saka next na niya dyan yung sweet potato seed. Tapos karamihan ng mga bahay maraming solar panels para self-sufficiency nga yung ginagawa nila. Ito yung place or ito yung lugar dito. May maraming magagandang tayong bahay. Mga bulaklak. Halos karamihan ng mga bahay ay may solar panel. Diba? Kasi meron din ditong shortage ng electricity. Pag kunyaring may shortage, hindi na sila problema. 80% ng Korean land ay bundok. So, ngayon maybe 70 na lang. Kasi lalo na sa Seoul at saka mga karating sa metropolitan city, pinagtatanggal na at pinagbabakbak na yung mga bundok. At saka tinataniman nila or inaanuhan na nila ng mga building. Pero yung Taeyan, ganun pa rin. May city proper ng Taeyan. Ayan, kumpleto usually yung mga tao, yung mga farmer. Kasi yung mga farmer dito is meron silang sariling fund para sa mga farmer. Ayan. Diba? May gumagawa. Coordinated. Tapos, ayun din ang mga nagtatanim ng mga matatanda sa gilid. Nagme-maintain ng daan ng road. Kita niyo. Mga puppies, tinatanim talaga nila. Yung mga canola yan canola flowers yan. Nagandang bahay
bahay, oh. Gandang bahay. Pestahan mo ng mga pines. Meron yan, vinyl house yan guys. Vinyl house. Patay. Yan yung mga old house. Ano? Old house. Ang daming vinyl house. Oh. Solar panel na malalaki para sa bahay. Para maging self-sufficient yung energy nila. Ang ganda yung lugar, yung mga damo, yung mga flowering plant, yung tinatanim nila sa tabi ng daan para maganda nga naman tingnan. Ayan, diba? Tingnan nyo guys, meron silang panel. Ayun, silang panel. Ito pa. Bahay sa tabi ng daan. Talagang pinapatid. Ayan, ang ganda. Bababa kami sa Sosan. Yung mga bata. Ay! So, ito guys yung Teyan. Kukumpara natin sa Pinas, ito public area to ha, public road. Talagang meron siyang road para sa mga turista or naglalakbayers. Ayan. Ang masama sa atin kasi sa Pinas, wala ng beachside as in for public kasi tinayuan na ng mga resort, ng mga hotel, ng mga maliliit na lying in. Ayan. So, dito talagang binibigyan nila ng space. Makikita niyo yung mga old house. Medyo malabo yung aming glass. Mas ganda ng daan. Ayan yung bus stop. Ayan. Naararo nila yung ng machine, yung kanilang natapos na ata. At mga ilang araw na lang, magtatanim na yan sila guys ng rice. Ay, nakapagtanim na nga sila ng rice eh. Kaya na naso. Napakabilis ng kanilang kilos. Hindi nila sila sayang. May mga vinyl house doon. Sisimula na silang magtanim. May bahay na naman. Yan, nakita niyo bundok guys. Oh. Dito sa Teyang puro bundok. At saka bada. Sa sea, beside the sea. So ayan guys yung ating driver. Ayan. So ganito yung aming sasakyan. 단기 교차로 이어서 서산 해안반도 8시 방향 출구입니다. Mga galaw lang ng ating. So mga palayan din yan guys. Oh. Malawak. Talagang tanim na naman ni sila. 8시 방향 출구입니다. So ayan, may roundabout tayo. Yan, sikat sila sa Squid. Yan, dito na tayo sa May City. 300m 앞에 Ayan, restaurant yan. Maganda yung pero dares daan pa rin. Ayan. 까지 직진입니다. 현재 진행 중인 어리 Gasolinahan dito sa Tayang. Malawak yung lugar. Nomyog or market nila. Konti lang yung bahay. Kasi lahat ng tao nandun sa city, sa Suwan. Karamihan ang makikita mo dito matatanda.
처음부터다? 왜? 좋아? 아? 네, 아저씨. 미안해. Ayan, diba? Maganda yung daan dito, guys. Kahit na probinsya. Ayan. Kakaunti lang yung tao kasi nandun sa sulahat yung mga tao. Guguma. Tindahan ng mga kamote. 짐벌을 사용했다. May river pala dito. Oh. Bahay ba yun? 전방에 교통복잡 sa daan. 보호구역입니다. 제한 Ganda. 속도를 준수하십시오. Susan na to apa, no? Susan? Anya? 더 나가요. Ayan pa rin to, pero yung mga city proper. Pero parang walang tao. Puro matatanda yung nandito, guys. 들렸다가는 Stylo. 전방에 교통복잡 보호구역입니다. 제한 속도를 준수하십시오. Mga bulaklak, guys. O, yung halaman, ganyan ang kulay. Kulay pula. Nasa Tayan pa rin pala tayo. Ito yung city area ng Tayan. Yung sa ganitong lugar, kailangan may sasakyan ka talaga para pag aalis or lalabas ka, kailangan mo gumamit ng sasakyan kasi pag matatagalan ka sa bus. Meron din bus siguro, pero parang wala akong nakikita ng bus. Puro sasakyan lahat. Ito yung kanilang bus station. Merong saraduhan. Merong tawag dito, moving siya. Magti 10 minutes. Seho Jingmo, ayan. May nagbebenta ng Seho tsaka Jingmo. Meron din. Ayan, church. Tinland Church. 전방에 교통복잡 Ito yung 보호구역입니다. city proper. 제한 속도를 준수하십시오. Ayan, may ginagawa. Palayan, guys. Palayan. Paikot kami. 여기가 맞네. What? What? 600m 앞에 시속 60km 과속 단속